Mga kaibigan, meron pong 3 patay, 5 sugatan sa insidente po ng pamamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City. Hindi ko po alam. Anak ko na pala doon, yung sinasabi nilang dead on the spot. Hindi na po nadala sa ospital. Anak ko na pala yun. Sinalubong ng mga bagong hamon ang sektor ng edukasyon sa pagbubukas ng panuroang taon 2026 to 2027. Ang sanay ligtas na pagbabalik eskwela, binulabog ng kaliwat ka ng mga karahasan sa loob mismo ng mga paaralan. Nito lamang Hunyo, 2 magkakasunod na insidente ng pananaksak ang naiulat sa Cavite. Sa General Trias, 7 grade 5 pupils ang walang habas na pinagsasaksak ng kitchen knife ng isang grade 8 student. 2 sa mga biktima, kinailangan pang operahan sa tindi ng mga saksak. Ang pinakalaging kontrobersyal na gumulantang sa nakararami, ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, na ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara ay ang kauna-unahang mass school shooting sa bansa na kumitil ng buhay ng 3 estudyante at ikinasugat ng 20 iba pa. Ang mga sospek, 2 ring mag-aaral edad 14 at 15 anyos. Ang mga kaganapang ito nagdulot ng pagkaalarma sa publiko, lalong-lalo na sa Pangulo. Nung nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Bago pa man ang mga karasang ito, matagal nang dagok sa sektor ng edukasyon ang kakulangan hindi lamang ng learning materials, kundi maging ng mga silid-aralan. Sa 2025 SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ipinangako nito ang pagtatayo pa ng karagdagang 40,000 classrooms hanggang matapos ang administrasyon. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Sasapat ba ito? Gayong ayon sa ulat ng EDCOM2 sa kanilang 10-year roadmap, tinatayang nasa 165,000 pa ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Kung hindi nila agad matutugunan, maaari pa itong umabot sa 219,000 bago ang taong 2028. Mas lumobo pa ito dahil sa mga kalamidad gaya ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong Hunyo at nagdulot ng pagkasira ng libu-libong mga silid-aralan. Bukod sa nawala ng ligtas at maayos na espasyo ang mga estudyante, higit na apektado ang kanilang pagkatuto. Batay sa pinakahuling Program for International Student Assessment o PISA result, nangulelat ang bansa sa reading comprehension, math at science matapos makakuha ng below average na rating. Sa 64 na mga bansa, kabilang ang Pilipinas sa bottom 4. Sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng DepEd, nasa 87% ng grade 11 students sa bansa ay non-independent readers o hindi kayang umintindi ng kanilang binabasa ng naayon sa kanilang antas, habang 12% lamang ang independent readers. Pag-aamin ni Teachers Dignity Coalition National Chairman Benjo Basas, masyadong mataas ang naturang bilang. 1.3 million, ano? So that's something like 80%, or more than 80% of our grade 11 students. So medyo masyado, no? Hindi medyo, kundi masyadong mataas dito, no? Akalungkot, no? Saan napunta ang 8.9 billion? Meron pang napakinabangan ang mga guro. Samantala, sa panig ng mga guro, tila bingi at bulag pa rin ang pamahalaan sa kanilang panawagang disenteng sahod. Sa pangunguna ng ACT Teachers Party List, isinusulong ng iba't ibang grupo ang panukalang iakyat sa 50,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro. Hinaing ng mga ito, tambak ang kanilang trabaho, gayong kakarampot lang naman ang natatanggap nilang sweldo. Ang mga usaping ito ay malaking tinik pa rin sa sektor ng edukasyon, 4 na taon mula nang maupo si PBBM. Kaya naman sa nalalapit na SONA 2026, inaabangan ng publiko kung may mga ilalatag bang aksyon at reforma ang Pangulo o mananatili na lamang na hamon ang mga ito.
Para sa Zona 2026, ito si Ara Espiritu ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.